Ayan po mga kabida, isa kong magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, maganda po pag-usapan po, at reaksyonan po mga kabida, po. Okay, sa gitna po mga kabida ng nalalapit po, na impeachment trial laban ho kay Vice President Sara Duterte, po. Okay, at sa mga aligasyon na ang Vice Presidente at ang kanyang opisina, ay nagkamal daw ng pera, po, mga kabida, gamit po ang confidential funds, mga kabida. Eto, sampal sa mukha po ito, mga kabida. Ito kong inilabas na unmodified opinion po, ng Commission on Audit, para ho sa Office of the Vice President. Anong ibig sabihin po ng unmodified opinion, mga kabida? Sa madaling salita po, nagkaroon po ng transparency at integrity po, mga kabida, ang Office of the Vice President sa kanilang budget, particular na po, ito hong confidential funds, mga kabida, po. Okay? 4 na sunod-sunod na taon po, tumanggap, okay, ang OVP, mga kabida, ng ganitong parangal, po, mga kabida, mula sa Commission on Audit. Alright? Ito, babasahin ko muna. Ito hong article po mga kabida ng The Manila Times, Ang titulo dito, alright, OVP, MMDA cited for financial transparency, integrity. Alright? Ito po. The Office of the Vice President or OVP and Metro Manila Development Authority or MMDA has been cited by the Commission on Audit for complying with applicable and fair accounting rules and financial reporting standards. Ayan. Ito po yung unmodified opinion po, mga kabida, na inilabas po ng Commission on Audit. Po. The OVP earned its 4th consecutive unmodified opinion and MMDA its 7th in 2025. Alright? The OVP opinion comes days before Vice President Sara Duterte's impeachment trial, in which one of the charges filed against her is her alleged misuse of her confidential and intelligence funds. Okay? Ito, sampal po yun, makabida ng mga aligasyon laban ho kay VP Sara po, na misuse of funds. Pero binigyan ng unmodified opinion, ng Commission on Audit. According to the COA, report sent to the OVP on May 15, the financial statements of the OVP present fairly the financial position of OVP as at December 31, 2025, and its financial performance, cash flows, changes in the net assets, equity, and comparison of budget and actual accounts for the year then ended. Ayan. The OVP reported a 92.32% utilization rate of its 2025 General Appropriations Act o GAA budget, which it said reflected prudent fiscal management despite expanded operations and increasing demand for its public service programs. In a statement, the OVP said that the 4th consecutive unmodified opinion underscored the sustained commitment to transparency, accountability, and responsible stewardship of public funds, while reinforcing its adherence to the principles of good governance and sound financial management. Ayon. So, ito, indikasyon po ito, mga kabida, na maganda ho ang fiscal management po, mga kabida, ng Office of the Vice President, po. Okay? Despite, mga kabida, na meron po mga aligasyon, okay, laban ho sa Vice Presidente, na maling paggamit po, ng pera po ng gobyerno, okay, sa pamamagitan po, mga kabida, ng intelligence funds at saka confidential funds, ng Vice Presidente, po. Okay? Pero despite that, mga kabida, wala naman po problema ho, okay, sa OVP, kaya naman po nilang patunayan po, mga kabida, na yung aligasyon laban ho sa Vice Presidente ay mali, mga kabida, po. Kaya nga, kung makikita ho ninyo,
Okay? Kampante po, ano, confident ang Vice Presidente po mga kabida, no, na malampasan niya itong mga bintang, itong mga aligasyon laban ho sa kanya, ano po. Okay? Relax cool. Okay? Hindi ho katulad po ng prosecution na natataranta na po, ano, mga kabida. 'Di ba? Oh, actually, very exciting po, no, itong impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte. Dahil diyan po natin makikita po mga kabida, no po, na yung mga aligasyon lamang ho sa kanya, no, mga kabida, puro lang po gawa-gawa. Okay? Diyan po natin masasaksihan po mga kabida, no, kung paano ho wasakin po ng defense yung ebidensya, no, at mga testimonya po ng kanilang mga testigo, ano. Diba? Kung napapansin ho ninyo mga kabida, marami hong mga testigo po ng prosecution na inadapt din, ano, ng defense. Alright? Sa pagkakaalam ko po, ano, meron pong mga around 25 common witnesses po, ano, na kinuha po itong defense, ano po, mga kabida. Ibig sabihin, yung testigo po ng prosecution, kinuha din mga kabida ng defense bilang mga testigo, ano, mga kabida. Anong purpose po dito? Hindi po dahil kinopya po nila makabidang mga testigo po ng prosecution, kundi gusto ho nilang patunayan po makabida, no, na hindi ho nagsasabi po ng totoo yung mga testigo po ng prosecution. Okay? Gusto po nilang sirain makabida ang kredibilidad po, ano, ng mga testigo po ng prosecution. Okay? Yun yung purpose kung bakit kinuha ng OVP o ng defense team, ano, ito hong mga testigo po ng prosecution team, mga kabida, ano po. Okay? Ang impeachment trial po ay mag-umpisa na po ngayong Lunes, ano, mga kabida. Although, we are not expecting na pasabog agad, ano, sa Lunes. Most probably, second day, third day, ano, mga kabida, ano po. Okay? Parang ano lang yan preliminaries lang po yan sa Lunes, ano, mga kabida. Ang talagang pasabog talaga yung mga susunod na mga araw, ano, na schedule for the impeachment trial po, ano. Although alam naman po natin mga kabida na hindi po araw-araw yung impeachment trial po, ano, dahil marami pa pong mga trabaho po na dapat asikasuhin po itong mga senator judges po natin at maging itong mga kongresista, no, na kabilang ho sa prosecution team, mga kabida, no? Okay? At in fact, sa tansya nga baka aabutin daw ito hanggang susunod na taon, ito hong impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte, ano po. Okay, pero para sa akin, mas mabuti kung aabot po ito ng hanggang next year, ano, mga kabida. Dahil lamang na lamang po, advantage po ito, ano, para ko kay VP Sara, mga kabida. Kasi ang ending dyan, pagdating ho sa susunod na taon, okay, mag-aatubili ito kung mga senator judges po makabida na bumoto po ng conviction po, ano, laban ho kay Vice President Sara Duterte, ano po. Lalong-lalo na po kung ang pagboto po ng mga senator judges makabida, no, hindi po bukal sa kanilang loob, ano, dahil may utos. Okay? Diba? Mag-aatubili talaga yan kasi pipili yan either utos o yung kanilang political career po, ano, mga kabida, ano po. Kasi hindi naman po sa lahat ng panahon po, ano, mga kabida, kung sino man po yung nag-utos sa kanila, nandyan sa pwesto. Okay? Mga kabida, ano po. Okay? Kung sino man po yung nagbigay ng marching order na i-convict si Vice President Sara Duterte, ano, mga kabida, hindi ho sa lahat ng panahon andyan yun, ano, sa posisyon, mga kabida, ano po. Okay? So, yun yung possible na scenario, ano, mga kabida, kung halimbawa, matatapos po ito by next year, ano, and considering 2027 po ay isa hong election year yan, ano, mga kabida. Positioning year yan ng mga politiko. Okay? So, yun po, no? So, ito, malaking sampal po ito, ano, itong ginawa po ng Commission on Audit, ano, kung saan po ay binigyan po ng panibagong unmodified opinion po, mga kabida, no, ang Office of the Vice President. Malaking sampal po ito sa aligasyong misuse of confidential funds. Kasi malinaw naman po, ano, mga kabida, ayon ho dito sa balita, no,
ang unmodified opinion po ng Commission on Audit na binigay po mga kabida sa Office of the Vice President for 4 consecutive years. Okay? Nagpapakita po ng transparency at saka integrity sa kanyang financial management po mga kabida. Alright? So, although yung sinasabi ho nilang hindi po garantiya mga kabida na walang ginawang mali ang Office of the Vice President dito ho sa unmodified opinion, mga kabida. Pero dyan pa lang, sa kabuuan po mga kabida, okay, makikita mo, okay, na swak po sa standard, okay, yung fiscal management o financial management po ng Office of the Vice President, Okay? Kaya nga excited po ako, dito ho sa impeachment trial po ni Sara Duterte, kung paano ho wasakin makabida ng defense, okay, yung ebidensya po ng prosecution na ang Vice Presidente po ay nagkamal po ng pera, okay, misuse of funds, okay, na ginawa po ni Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential at intelligence funds. Alright? So, abangan natin yan, Kabang-abang talaga. Starting on Monday, yung unang araw po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gusto kong makita po na may sampal po sa mukha ng mga nag-akusa sa Vice Presidente mga kabida yung ebidensyang ilalatag po ng defense. Alright? Tingnan natin kung ano yung magiging reaction po ng prosecution na mga nag-akusa po mga kabida kay Vice President Sara Duterte, okay, sa mga ebidensyang ilalatag po ng defense, mga kabida po. Alright? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito? Po? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.